Hello guys, welcome to my YouTube channel. Meron po akong i-share ulit sa inyo na isang rice cooker na walang power. Ngayon, nakikita nyo po kung gaano lang po talaga kasimple gawin itong mga ganitong sira. So ito po yung plug. Sasaksak ko po muna. So yan po, walang power, walang light indicator. So dyan pa lang guys, kalimitan kasi tinatapon na po natin ito eh. Lalo na nga po kasi wala po tayong alam sa basic troubleshooting. Dito guys, panoorin nyo lang po. Magkakaroon po kayo ng idea at paano po ito gagawa ng paraan. So ang gawin lang po ninyo, tanggalin lang po itong takip sa ilalim. Gumamit lang po kayo ng Phillips screw. Kasi kalimitan naman po yan Phillips screw. So shout out na lang po muna ako guys. Shout out po sa Landers Alabang, sa nag-assist po sa akin sa desk, sa front desk. Maraming salamat po kung nakapag-subscribe po kayo. Thank you. Sana po mainggan nyo rin po ninyo yung mga kasamahan po ninyo dyan sa Landers na makapag-subscribe po sa YouTube channel ko. Plus sa CW Home Depot dito sa may Imus Cavite District area. Thank you po sa mga nakapag-subscribe. Maraming salamat din po sa pag-assist sa amin. So ito guys, no, ito po yung loob. So ididiretso ko na guys kung saan ang problema. Hindi na po natin ito ipaliligoy-ligoy para maigsi lang po yung video. So ito gamit po ang tester. Set po natin sa bus. Ayan po. Sa beep. Kailangan po mag-beep. Ayan po, may beep sound. So ang gawin po, kunin nyo po itong plug, tapos itusok nyo po dito sa isa, tapos hanapin nyo po yung karugtong. Matitrace nyo naman po kaagad dyan kung saan po papunta yung wire galing po dito sa plug, tapos isa-isahin po natin. Dalawa lang naman po ito eh. So after nyo pong itusok dito sa plug, hanapin nyo po yung karugtong nyan, gaya nito. Hindi tumunog, ibig sabihin hindi po yan yung dulo. So hindi rin po gumunog, so ibig sabihin isa po dito putol. So baliktarin po natin to. Ulit tayo. Dapat tutunog. Ayun guys, oh, tumunog. Sa kabila hindi. So ibig sabihin po, ang may putol po, ang may sira, ito po. Madalas po yan, ito po. Kung saan po nakalagay yung thermal fuse. Kasi yan po yung pinaka breaker po pag nag-overload o nag-overheat po ang isang rice cooker. So ano po, ulitin ko po ha. Kunyari po, hindi po natin test. Lagay po natin tong isang tester, yung prod dito sa plug, tapos hanapin nyo yung karugtong. Dalawa lang naman po yung linya na yan. Test po natin yung una, isa, hindi tumunog. Pangalawa, hindi rin tumunog. So ibig sabihin, isa po dito may sira. Kasi dapat po may isa po dyan tutunog. Ngayon baliktarin po natin ito. Ayan. Tapos test natin ulit. Tumunog. Yung isa hindi tumunog. So ibig sabihin po, thermal fuse po ang sira. So thermal fuse lang po ang papalitan natin. So gawin po na rin, tanggalin natin to. Para makita po ninyo kung paano po magpalit ng thermal fuse. Yung thermal fuse guys, nasa mga 15 pesos lang ata to. Ito po itsura nun, pang rice cooker. Iba rin po yung thermal fuse pang electric fan. So ito po pang rice cooker. Gagawin po natin, yung karugtong po nitong thermal fuse, tanggalin lang natin. Importante po, naka-unplug yung appliances ninyo bago nyo to galawin. Ayan po. Sa pagtanggal naman po ng tornilyo, alalayan nyo po ito kasi baka mabasag po itong part na may puti. Yan po, baka mabasag po yan. Tandaan nyo lang po kung ano yung mga tinanggal ninyo, kung ano po yung nakakabit dyan, dapat maibalik nyo po ng tama. Ayan. So, bubunutin ko na lang to guys.
puputulin ko na lang po dahil hindi kasya sa butas. Hindi na rin naman po natin kailangan to. So naputol ko na. Ito po yung ulo. Ito po guys yung thermal fuse. Ayan po. So ito lang po yung sira nito. So try natin ulit check. Gamit po yung tester. Nasa beep sign. Ito po yung beep sign. Ayan po yung parang signal. Ayan. Yan po yung beep sign. So dapat tumunog pag nilagay po natin end to end. Ayan po. Test natin to kabilaan. So walang tunog guys, oh. Putol. Test naman po natin yung bago. So ito po yung bago. End to end lang din. Dapat tutunog. Ayan guys, oh. Ibig sabihin may continuity. Yung luma wala na pong continuity yun. So yun lang po kasimple guys. Ito po bagay na bagay po ito sa sa mga sales lady at sa mga salesman natin sa mga department store. Kasi yan po yung mga individual na wala na po talagang time para ayusin yung kanilang mga gamit. Dahil nga po busy, pagkalabas sa trabaho, diretso ka agad sa bahay, nag-aasikaso pa, pagpamilyado, sikasuhin po yung mga anak. So nangyayari, pag nasira po yung gamit, tapo na lang po. Kasi nga po wala po talagang oras dahil iniisip po nila na mahirap gawin. So ito po ipapakita ko po sa inyo kung gaano kasimple gawin po ito. Kung wala naman po kayong panghinang, okay lang po yun. Importante po, may pagdikit nyo lang po sila ng mahigpit. Yung maayos po yung pagkakatap. Kung wala po kayong panghinang. Ayan po, babalatan nyo lang po ito. Ayan po, dahil dyan po natin ilalagay yung thermal fuse. Sa mga kuya at daddy po natin dyan sa bahay, tandaan nyo lang po lagi, dapat meron po kayong tester at the same time meron po kayong panghinang. Para in case po na kailangan nyo po ito ay available po lagi sa bahay ninyo. Malaking tulong po ito. So painitin ko lang po ito saglit. Tandaan nyo guys, ang problema po nito ay walang power. Kasi sayang guys kung tatapon, no? Bagong bago pa, oh. Malinis na malinis pa yung loob. At saka unang una, hindi pa sira yung heat plate po nito.
Yan po, napaka-planchado pa, pantay na pantay. Pag napansin nyo po ito na kulubot na o may bitak na, huwag nyo na pong gamitin, medyo delikado na po yan. Basta pag ito pong hot plate bumitak, huwag nyo na pong pagtiyagaan. Magpalit na po kayo ng rice cooker. Medyo mabagal ho uminit yung panghinang ko guys. Lumaarangin po kasi. So gumamit lang po ako ng flux. So guys, okay na yan. Nahinang na po. So ngayon, ibalik po natin to. Protection po ito para hindi po magdikit-dikit yung mga alambre. Medyo masikip. So dahil masikip, babalik na rin natin. Kasi medyo malaki po yung thermal fuse, pero okay lang po yan, walang problema. Kahit malaki man po yan, pwede po yung gamitin.
Ang importante po kasi dito, matakpan po natin itong ating pinaghingang. Nilagyan natin ng hinang. So, kailangan ko ibalik. Bawasan ko lang ng to para hindi na tayo mahirapan tanggal ng hinang. Siyempre, ipapasok ko muna to. Yan. Sama na rin natin ito manipis. Tapos, ihinang po natin ulit. So kung mahihirapan po kayong magdikit, lagyan nyo lang po ng flux. Medyo mahina na po kasi yung panghinang ko. So yun guys, hinuk ko lang para mas mabilis. Tapos bago natin lagyan ng soldering lead.
So yun guys, sigurado na po kapit yan. Tapos baba natin to para matakpan yung ating pinaghinangan. Yan po ang purpose niyan. Tapos po, kung meron naman po kayong electrical tape, balutin nyo po itong fuse para in case po na masira uli, hindi po didikit sa metal yung pumutok na fuse. Yan po, babalutin nyo lang to kasi ibabalik po natin ito dito sa may holder niyan. Yan, no? Yan po. Tapos po, ito naman pabibilugin ko ulit para dyan naman natin pakakapitin yung screw. So yun lang guys, napakasimple. Hindi natin kailangan magtapon ng gamit kasi balik po natin ito. Kailangan mo po mahigpit ha. Kailangan po mahigpit yan. Huwag naman po sobrang higpit na masisira nyo na po yung pinaka ayan guys. So ngayon test natin kung may ilaw na, kung may power na. Takpan ko muna para in case man po na magkaroon ng short o biglang kumislap o pumutok, secure tayo. So check natin kung may power na. Yan po. Nakita niyo yung outlet. Saksak natin. So yun guys, oh. May ilaw na. Patayin ko lang po yung ilaw ko. Ayan. Papansin po ninyo. Bunutin ko. Ayan, walang ilaw. Saksak uli. So yun guys, yan na po. Ganun lang kasimple guys. So kayang-kaya nyo na po yan. Hindi nyo na po kailangan dalhin pa sa mga electronic shop. Dahil kayo po mismo, basta meron lang po kayong tamang gamit at konting alam, pwede na po ninyong pagtiyagaan niyo. So guys, para po hindi po kayo mahirapan talaga sa paggagawa ng electronics, marami pong murang ganitong tester. May 300, may 400. Mag-invest na po kayo. Pati yung pong panghinang natin, yung soldering iron. So yun lang guys, maraming salamat po sa panonood. Sa mga nakapag-subscribe, maraming salamat po. Ulitin ko, sa mga taga-landers po, Alabang, maraming salamat.
at sa CW Home Depot. Maraming salamat po sa inyo. So dito ko na po tatapusin yung video. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga i-upload ko pa pong mga videos. Maraming salamat po.